Magandang araw po mga Kapinoy. Kamusta po kayo? Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi. Kahit saan parte ng mundo kayo ngayon nandun. Ngayon po ay araw ng, ano ba ngayon? Miyerkules, April 2. Tapos na ang April 1. Tapos na ang April Fool's Day. Dahil po ng loloko kahapon. Sana tapusin na yung panloloko na yan. Ngayon ay hindi na panloloko na araw ng panloloko, okay? So, kamusta po kayo, pag-usapan natin itong nangyari sa Pilipinas last week, I think it was last week, masyado po kasing kalat ngayon sa social media at may kanya-kanyang opinyon, sari-saring opinyon kung tama ba ang ginawa noong driver ng SUV. Okay? So, ito po yung pangyayari na pamamaril na nangyari doon po sa may Antipolo. Doon po sa isang lugar o isang kalsada diyan sa Antipolo kung saan nagkaroon po ng barilan. Kung ang namaril po ay yung driver ng SUV, at yung yung mga natamaan ay dalawang rider. Dalawang rider tapos isang bystander at saka ang isa ay yung live-in partner nung namaril. Alright, so doon po sa pangyayaring yan, palibasay na sa social media, ay kung sari-sari na ang opinion, sari-sari lahat ang kanya-kanyang version, pero meron pong version na nakita talaga sa video, nakuhanan po yan at naipost sa social media. Alright, pag-usapan natin yan. Ang mga issue ay kumbaga yung pangyayaring yan o yung pamamaril ni SUV driver ay papatak na self-defense. Kung yan ba self-defense talaga at kung ano ang dapat na kaso, whether it is murder or homicide, pag-usapan natin yan. Okay, so hindi ko na po ipopost yung video, at marami na pong nakakita niyan. Bahala na kayong maghanap niyan sa social media, kung anong nangyari sa video. But I think ang atin pong pag-uusapan ay kung yan ay self-defense. Kung yan papasok na self-defense. Okay. Alam po, yung sa atin, sa batas, meron po tayong tinatawag na revised penal code diyan sa Pilipinas. Yan po ay subject sa law, at yan po ay ang ating pong pinagbasihan ng mga krimen sa Pilipinas bukod po doon sa mga special law. Meron po tayong basic law na tinatawag sa revised penal code. Nandiyan po lahat ng krimen na maaari niyong maisip, na minana pa natin nung panahon ng Kastila, Kodigo Penal, kumbaga. At ang isa po sa mga parte diyan o isang article sa revised penal code ay ang Article 11, kung saan ang tinatawag ay justifying circumstances. Ang isa po doon sa justifying circumstances ay tinatawag na self-defense. Ano itong self-defense? Ang ibig sabihin po ng self-defense ay yan po yung pag-idedepensa mo ang sarili mo. Ang self-defense po, ang ibig po sabihin nun ay may ginawa ka, inaamin mo ang ginawa, pero sinasabi mong nagdepensa ka lang sa sarili. So yan po ay hindi magiging krimen kung mapapatunayan po na kung ikaw ay nagdepensa sa sarili mo. Yan po ang ibig sabihin niya. So, ibig sabihin, kunyari, nakapatay ka ng tao. Pero, alam naman natin, ang pagpatay ng tao is generally mali. Krimen yan. Pero, pag napatunayan mo na kaya mo napatay yung tao ay dahil nagdepensa ka lang sa sarili mo, ay hindi na po nagiging krimen yan. Legal ang pagkakapatay nyo.
Alright? At ikaw ay magiging absuelto, hindi ka makukulong o mapaparusahan. Ano? So, ayan po. Ayan po ang self-defense. Ano? Ngayon, para naman po pumasok yan as self-defense, ano? O pagtatanggol sa sarili, ay meron po tayong tinatawag na tatlong elemento. Ano? Tatlong elemento ng self-defense. Alright, iisa-isahin natin yan. Ano? Ano ang mga elemento ng self-defense? First, yun po ay unlawful aggression on the part of the victim. Yun po ang unang elemento. Unlawful aggression on the part of the victim. Ano po ibig sabihin yan? Yun po ay merong pong pag-atake na galing sa biktima. Kung yan po ay namatay, ay ibig sabihin, inaatake ng biktima yung akusado. Ganon, ano? So, ang biktima po palagi dito yung nasaktan, ha? O yung namatay, o kung ano man, ha? Okay. So, yun po, unlawful aggression. Dapat merong pag-atake galing sa biktima. Okay? So, ito pong elemento na to, ano, ay napakahalaga sa tatlong elemento. Dahil ito pong isang unlawful aggression o pag-atake na galing sa biktima ay hindi, kung yan po ay wala, ano, or absent, ay wala pong magiging self-defense, ano? Kasi magiging self-defense lang daw po yan kung merong pag-atake na galing sa biktima. Okay? So, yan po ang unang elemento ng self-defense. Okay. Padalawa, reasonable means employed to prevent or repel the aggression. Reasonable means employed to prevent or repel the aggression. Ang ibig sabihin po niya sa Tagalog ay yung pong ginawa noong akusado o nung nakapatay ay tama lamang para matigil ang pag-atake laban sa kanya. So, alam na po natin, di ba? Inaatake. Unang-una, inaatake ng namatay o ng biktima ang akusado. Padalawa ay dapat ang ginawa nung akusado ay tama laang para matigil ang pag-atake sa kanya. Okay? Dito po sa padalawang ito, reasonable means employed, ibig sabihin yan, ay kunyari, sa isip, ang mahalaga po dito ay ang sa isip ng akusado ay siya po ay sa isip na akusado ay kailangan niyang gawin ang isang bagay para matigil yung pag-atake sa kanya kung saan maaari siyang mamatay o masaktan. So, in this example, dito po sa pangyayaring ito, ano, tama ba na binaril niya ang mga namatay, yung rider? Okay? Yan po ang tanong. Yan bang pamamaril ay tama lamang? Ano? Alam niyo po, sa isang kaso sa Supreme Court, ano, ang sabi ng Supreme Court dito, hindi inaasahan ang isang taong nagtatanggol sa sarili na mag-isip bago siya umakto. Right? Ang una pong sinasabi diyan ay hindi mo maaasahan yung mga taong yan na mag-isip. Ay ang unang-una pong iniisip ng mga yan ay self-preservation. So, kahit ano po ang meron sila para lang na magagamit para matigil ang aggression, ay pwede nilang gamitin. Ano? Alright? Ito pong sa pangyayaring ito sa tinatawag natin diyan sa Antipolo, ano? Nakikita nyo naman na siya ay sinusuntok. Pinagtutulungan ng dalawa. At napakatapang po nung isa, ano? Yung namatay, ano? So sinusuntok siya, inaatake yung SUV driver na natigil na, tapos sinundan pa rin, inaatake pa rin. So, ang nangyari, ginawa ng SUV driver ay binunot yung kanyang baril. Tingnan nyo po ha,
Ang unang putok ay tumama sa tingin ko ayun ang tumama doon sa kanyang ka-live-in partner. Ang padalawang putok kasi tumama doon sa namatay. Ano? Alright. So, makikita nyo diyan sa pagkakataong yon na nabugbog muna ang SUV driver. Hindi niya agad hinugot ang baril. Actually, isinasalag pa niya eh. Sinasalag pa niya ang suntok eh, ng mga nanununtok sa kanya. Hindi niya muna kinuha yung kanyang baril o hindi niya muna binunot yung kanyang baril. Despite the fact na ang baril niya ay nasa kanyang tagiliran o sa kanyang katawan, hindi niya agad kinuha. Actually, umatras muna siya. Alright? So, at noong siguro sa isip niya hindi titigil ang pagsalakay sa kanya ng mga to, noon lang niya naisip niya na baka mamatay na siya diyan, sasabi ng sa kanyang isip ay mamamatay na siya kung hindi niya gagawin ang pagtanggol ng sarili niya. Binunot niya si baril at binaril na niya. May nagsasabi na dapat daw ay hindi itinutok. Dapat daw ay hindi itinutok sa tao agad. Dapat nag-warning shot. Again, sa sitwasyong yun po, sa sitwasyon yun, na kung saan hindi naman agad niya ipinutok ang baril. Binigyan niya ng pagkakataong tumigil o ipagtanggol ang sarili niya sa pamamagitan ng pagsalaglang. Dapat, kung talagang papatayin niya itong mga taong to, nung una pa lang, ay hinugot na niya ang baril niya at pinagbabaril niya ito. Yan lang po ang sa akin, di ba? Kung sakali talagang papatayin niya, ay dapat binulot na niya. Hindi na siya nagpabugbog. Maaring doon siya ikatalo kung sakalit hindi muna siya nagpabugbog. Pero makikita po sa video na siya'y nabugbog muna eh. At sinusundan pa siya hanggang sa bago siya makarating muli doon sa kanyang sasakyan. Noon niya binaril itong, humugot ng baril at namaril. Actually, ang unang tinamaan nga yung kanyang kalibin. Makikita nyo dan, talagang litong-lito yung tao. Yung namaril. Up to the extent na ang una niyang nabaril ay yung kanyang kalibin na wala namang, of course, that's an accident. Okay? Yung padalawang baril yung tumama doon sa naka-helmet. Ang meron sinasabi yung mga pulis na sinasabi ay dapat daw hindi na dumami yung pagpapaputok. Sa akin po, pwede ko pa rin ipagtanggol at sabihin na kaya dumami yan ay para tumigil talaga ang pagsalakay sa kanya dahil nakita na niya, para mabigyan siya ng pagkakataon at dahil nakita niya na yung kanyang kalibin ay nabaril niya. So, kailangan niyang kuhanin yung kanyang kalibin at isakay sa sasakyan. In that way, nabigyan siya ng pagkakataon para maisakay at wala nang susugod sa kanya. Yun ang nasa isip ko. At palagay ko yun din ang nasa isip ng tao na namamaril. Patatlo. Isa sa patatlong elemento ay lack of sufficient provocation on the part of the person resorting to self-defense. Ang ibig sabihin po niyan ay yung taong nagdidepensa sa sarili, hindi galing sa kanya ang unang provocation, ang tawag natin. Hindi siya ang nag-instigate. Hindi siya ang nagsimula ng gulo. Okay, ang sinasabi nila, yung SUV driver ang nagsimula ng gulo. Kasi, ginit-git niya yung isang rider. Alright, so assuming na ginit-git niya, well, in fact, doon po sa video, ay kitang-kita naman na napakalayo. Hindi naman po nagit-git talaga eh. Ito lang isa, ay sabi niya, ginigit-git ako niyan. Pero sa totoo lang, hindi naman eh. Napakalayo po. Alright? So, sa halip na nung sinabi na ginit-git siya, yung pala, yun yung anak, na nagsasabi na ginit-git siya. So, itong ama naman, nasa isang
isang motorsiklo, hinabol. Ano? Okay, so bakit niya hinabol? Ano? Anong dahilan? Para nga saktan na makikita nyo naman nung nagpang-abot na. Alright? Yung pong event, yung pangyayari ng panggigit-git at doon po sa pagharang ay magkaiba na pong pangyayari yon. Bakit? Para sa akin magkaibang pangyayari. Dahil po, nung ginit-git ka, hindi mo dapat hinabol yon. Dapat sa iyo, kung talagang gusto mong mabigyan ng hustisya ang panggigipit sa iyo, tumawag ka ng pulis at ipahuli mo yung tao for reckless driving. No, hindi mo kailangan. Tandaan niyo po, ang hustisya ay wala sa ating kamay. Lagi po yung nasa husgado. So, kaya ka pumunta doon, itong alam ko itong nakababasa ko doon, kaya niya hinabol para bugbugin talaga yung taong yun, yung SUV driver, at kumprontahin. Diba? So, humihingi siya ng, kumbaga, hustisya sa panggigipit. Pero hindi po. Tandaan po natin, ang hustisya ay wala sa ating kamay. So, tapos na dapat doon. Kung hindi niya hinabol yon, hindi mangyayari yan. Pero yung pong pagsangga o pagpapatigil nila doon sa SUV driver hanggang sa pagkamatay, hanggang sa pagpatay, yan po ay isang continuous event. So, ang mangyayari po talaga, sino ang nag-provoke? Ay di yung pong namatay at saka yung mga nagbugbog. Why? Kasi sila ang nagharang. They do not have the right para harangan ang SUV. Wala po silang karapatan doon. Okay? So, the provocation came from the victim themselves. Alright? So, sa tingin ko po unlawful aggression, nakikita po natin ang unlawful aggression sa video. Yung pong yung mga biktima ay nambugbog diyan sa akusado, diyan sa namaril, sa SUV driver. Binugbog muna. Alright? Sa akin, pasok siya sa unang elemento. Padalwa, sa second element, pasok pa rin po sa self-defense. Why? Kasi sa isip ng SUV driver, yun lang ang paraan para matigil ang pananakit sa kanya at sa kanyang buhay. Para lang po mapangalagaan yung kanyang buhay or self-preservation. Instinct po ng tao yan ang ipagtanggol ang sarili niya sa pag may nananakit sa kanila. Ano? So, pasok din yan yung second element. Ang patatlong element, provocation. Sufficient provocation on the part ng victim. Ano? Yung pong mga biktima ang nag-provoke ng gulo. Dahil kung hindi nila hinabol yon, hindi na sana manggagaling. So, ang provocation doon ay yung pagkakataon na hinarangan nila ang SUV driver. That is a sufficient provocation. Okay? So, maaari pong akong mali dito sa aking analisasyon. Ano? Pero, sa tingin ko po, ay papasok yan sa self-defense. Mahirap pong i-prove yan dahil dyan sa elemento na yan. Center lane, block ahead. Pero, sa tamang pagpresenta ng ebidensya at sa tamang pagtatanong ng mga abogado ng depensa ng SUV driver, ay baka po makalusot yan as a self-defense. Okay? Maaari pong yan ay mali ang aking analisasyon. Pero lahat po tayo may kanya-kanyang pwedeng analisasyon sa pangyayaring yan. Ano? Sabi nga natin merong itim at puti, merong ibon at tao sa bawat side. Ano? Okay? So hanggang dyan na lang po muli. Magandang araw po. Bye-bye.